Presenting Dreamweaver Story Gallery. Ako rin nagnakaw. Isang pirasong tinapay lang naman yun. Pero sa baryong liblib na kinalakihan ko, malaking kasalanan na yun. Wala pang CCTV nun. Wala pang cellphone na kaya mag-video ng katotohanan. Salita lang ng tao ang ebidensya. At ako yung malas na napag-initan. Ako yung malas na napagbintangan. Sa maliit na tindahan ni Aling Isabel nangyari ang lahat. Mainit pa ang mga bagong lutong pandesal. Naamoy ko pa nga habang nakapila ako. May hawak pa akong barya ng pagkakataon na yon. Paglingon niya, may kulang na isang tinapay. "Sinong kumuha?" Sigaw niya. Tahimik ang lahat, pero may isang bata nagsabi, "Siya po. Nakita ko po siya na malapit sa basket at nakita ko po na siya ang kumuha ng tinapay." Ako yung tinuro ng bata. Hindi ko magawang magsalita. Hindi ko alam kung paano ko patutunayan na wala sa akin ang tinapay. Wala naman akong tinapay sa bulsa. Pero wala rin akong lakas ng loob dahil wala naman ako ebidensya. Sa harap na maraming tao, pinaiya ako. Pinagsabihan ng kung ano-anong masasakit na salita. Akala ko tapos na yon. Akala ko hanggang doon na lang. Pero pag uwi ko, alam na rin pala ni nanay tsaka ni tatay. Si tatay, sobrang galit sa akin. Kumuha siya ng isang mahabang pamalo, tapos walang ano-ano, hinampas niya ako ng hinampas. Bawat palo niya, sa tiyan, sa kamay, sa likod, sa hita, damang-dama ko yung sakit. Halos babalin na nga yung pamalo niya sa katawan ko. Alam ko naman na gusto lang ni tatay na disiplinahin kami. Pero bakit ako? Inosente ako. Bakit ako? Bata lang din naman ako kagaya ng batang nagturo sa akin. Sa baryo na wala pang teknolohiya. Sa baryo na salita lang ang ebidensya. Merong isang batang nagdurusa sa kasalanang hindi niya naman ginawa. Kapag naglalakad ako papunta sa school, papunta sa simbahan, o kahit pauwi sa bahay, palagi ako meron naririnig na mga bulungan. "Kabata-bata pa, magaling na magnakaw. Magiging kawatan niyang paglaki niya." Ay, walang mararating ang mga ganyang bata. Hinahayaan ko na lang sila. Pero ang totoo, walang araw na hindi ko tinatanong yung sarili ko kung sino ba talaga yung kumuha ng tinapay. Minsan kinu-question ko na rin sarili ko na baka ako talaga yung kumuha ng tinapay. Kasi ako yung nagdurusa eh. Lumipas ang mga taon. Lumaki na ako. Nagtrabaho sa bukid. Nagsumikap at nagkapamilya. Pero may bubo pa rin sa puso ko. Kasi sa tuwing merong nawawala o merong nagnanakaw sa baryo namin, palaging ako na lang yung napagbibintangan. Tahimik lang ako. Kasi simula na nangyari yung nakawan sa tinapay, sanay na ako. Sanay na akong lunukin yung hiya at yung mga pagbibintang nila. Sanay na ako umako ng kasalanang hindi ko ginawa. Pakiramdam ko nga yung iba gumagawa ng kasalanan dahil alam naman nila na hindi ako magsasalita. At alam naman nila na ako mapagbibintangan. Pero kahit kailan, hindi ako nagtanim ng sama ng loob.
nasanay lang talaga ako natanggapin yung mga paratang nila. Hanggang isang araw, may sunog sa kabilang purok. Sakto naman na nag-aararo din ako sa purok na yon. At isa sa mga bahay na muntik ng madamay, yung kay Ben. Si Ben yung batang nagsumbong na akong kumuha ng tinapay nun. Hanggang nagkakagulo na, may pumutok na tangke ng gasol sa kusina nila. Naipit yung paa niya sa nagbagsakang kahoy. At nagkataon na ako yung pinakamalapit dun. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Inangat ko yung mga kahoy sa paa niya at hinila ko siya papalayo sa nasusunog nilang bahay. Sinigurado ko naligtas siya. At dun ko nakita yung mga tao na nakapaligid. Si Aling Nena, yung mga matatandang chismosa dun sa kanto. Lahat sila nakatingin sa akin na para may pagdududa. Na para bang hindi sila sanay na gumagawa ko ng mabuti. Si Ben nakatingin lang sa akin. Hindi ko alam kung anong uri ng tingin yon, kung pagdududa ba o pasasalamat. Sa gitna ng mga usok at iyakan, bigla siyang napahagulgol. Hindi dahil sa sugat, kundi dahil sa bigat ng konsensya. Sa harap ng maraming tao, doon siya napilitang magsalita. Ako po ang kumuha ng tinapay noon. Parang tumigil ang hangin. Araw po kasi ng sweldo ng tatay ko. Pero hindi siya umuwi. Gutom na po kami. Gutom na ang mga kapatid ko. Kaya kumuha ako ng isa. Tapos natakot na ako. Kaya siya yung tinuro ko. At lalo siyang napahagulgol nung humingi na siya sa akin ng kapatawaran. Patawad. Hindi ko sinasadya. Natakot lang din ako. Hindi mo dapat pinagdaraanan lahat ng pinagdaanan mo. Ako dapat yung nandyan sa pwesto mo. Ako dapat yung pinag-uusapan ng mga tao. Ako dapat yung tumatanggap ng mga sakit ng mga sinasabi nila. Patawad. Hindi raw niya gusto na ako mapagbintangan at ako ang umako ng lahat ng kasalanan. Naduwag lang siya. Natakot mapalo. Takot mapahiya. At dahil dun, ako yung napasok. Tahimik ang mga tao ng pagkakataon na yun. Yung mga tumatawa noon at nagbibintang, lahat napayuko. Si Aling Sabel na tandang-tanda ko pa yung mga pinagsasabi niya sa akin na masasakit. Nanginig ang mga kamay. Humingi ng tawad si Ben. Umiiyak na parang bata. Hindi ko rin naman alam ang mararamdaman ko. Galit? Ginhawa? Lungkot siguro sa mga nawalang taon. Pero wala na akong magagawa. Napagtanto ko na lang, pareho lang pala kaming biktima nun. Ako, na naparatangan ng mali at umako ang kasalanan ng iba. At siya, natakot at gutom lang. Sa baryong walang teknolohiya, walang ebidensya, madaling siraan ang pangalan ng isang tao. Isang salita lang at isang pagbibintang lang. Pinatawad ko siya. Hindi dahil madali, kundi dahil ayaw kong dalhin pa yung bubog. At dun ko naunawaan, minsan ang katotohanan hindi agad lumalabas. Pero kapag dumating, hindi para maghiganti, kundi para maghilom. Isang pirasong tinapay lang yun pero halos sirain niya yung buong buhay ko.
At yung aral, huwag basta manghusga dahil ang tahimik, hindi laging may kasalanan. At ang Diyos, patas na nanonood sa mga nangyayari sa atin. Ibubunyag niya ang tunay na pangyayari sa tamang panahon.